po, punta tayo sa Interbro kasi po, titingnan po nila ang ating wound. Then, umiyak. Iber, bakit di mo sinabi sa akin na ganyan na pala nangyari? Kailangan mo na operahan or transplant. Hi guys! Welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas Chemiker. Ngayon po, maglilis po tayo dito sa kwarto. So before natin tawagan natin ating parents, linisan mo natin to. Kunin lang muna natin tong sa blanket. Kasi po, tutulungan nila tayo ngayon. Nalarastad, Egbert, tulungan niya tayo ditong maglinis. At saka kunin tong ano ka guys, ang itong bed na to, ilagay natin doon sa gilid talaga ng, idikit natin sa wall. Yung unan ko po pala dito kasi nilabhan ko. Ngayon, nilabhan ko ngayon doon sa basement, doon kung saan ako naglalabas sa akin mga gamit sa hotel. Doon ako nilabhan ko doon, at saka yung puti na ano ko, yung puti, nilabhan ko din. So, mainit po. So, ito po siya. Ito na po nangyari sa aking kamay. Ito o, dito na part kagaya super, ano dito, makate. Na gusto mo i-open. Gusto mo kunin yung naka-cover para i-scrub mo kasi super kati. As in, makati talaga. Ang sabi, kapag nagkakati-kati na siya dito, kasi di ba, disinfect na to yung sugat. Kapag makati siya, it means na nag-start na siya ng healing process. So, kapag ikatihin ko daw siya, i-scrub, or what, i-scratch, or scrub siya, baka daw, may tendency talaga na ma-reopen yung dapat open, tapos i-close, di ba yun ng sariling, saring balat. So kung ano mo yun, i-scratch, so mangyari, ma-reopen siya. So mas matagal na mag-slow ang healing. Slow healing siya. Tinanong namin yung doktor. For example lang po talaga kagaysa na aking yung butas ba no? For example lang po daw na hindi siya masirado, hindi siya mag-close. So ang mangyari po sa akin ay it's either operahan yan, itahiin, or may skin transplant. Opo. So, yung skin na ilagay dito, iapak, ay yung skin na galing sa aking puwet. Aber das Bett umstellen? Ja, es muss Hilfe. Also das doch in die Schreibtisch, bitte. Ist das das Parfüm, was du bestellt hast? Guess? Nee, das nicht. Red? Das ist ein Geschenk von Mama Rose. Ach, das ist das. Das ist anders. Das ist schon Jahre jetzt. So schön. Was ist denn da? Ja, das ist schon alt. Das haben sie gesagt. 8 Jahre schon. Deswegen hat das. Das kann man da abziehen und waschen. Wie? Das ist dann Bezug. Wie kann das waschen? Das kommt in die Waschmaschine. Ja, echt? Ja, sicher. Die Matratze ist ja so schlecht nicht. Und die kannst du auch vielleicht mal drehen. Also beim nächsten Wechsel machst du den rundherum ab und Kann er waschen? dann wird das in die Waschmaschine gesteckt. Dafür ist doch der Reißverschluss hier. Wir können auch Ja. jetzt machen. Da. Können wir auch jetzt machen. Ja, dann hast du ein paar Tage keine Matratze mehr. Achso, das dauert noch. Was ist das? Das ist von Blut. Tja. Das ist der Blood. Vampire Blood.
Father, lagi mo! Ay. Yung bata na sa uli. So, I need help. Was ist das denn? Ja, was ist das? Muss unbedingt gewaschen werden. Fertig und dann das Wetter, wenn das fertig ist, mach hier. Weiß ja nicht schön. Over. Hier. Ich mach das hier. Ich mach das auf die andere Seite. Normalerweise müsstest du das in Domestos vorwaschen. Ich kümmere mich jetzt drum. Gar Aber- noch dazu. Was hast du getan? Ich hab noch nicht gesehen sowas. Den Wechsel vielleicht. Auf der Sieht anderen so Seite? drunter aus. Guck mal drunter. Vielleicht braucht man das gar nicht. Doch, natürlich. Nee, das ist so, ne? Nee. Nee. Nicht? Dann Kann man das mal drehen? Ja. Nach 8 Jahren. Warum ziehst du sie? Mach wie du willst. Können wir erst Stell die. das sofort an. Wo ist der? Die Wasche unten. Ja, kannst du unten in der Dose. Das ist an. Ich habe auch meine. Ich hab Das ge- Tischchen muss da weg. Du hast die Waschmaschine laufen jetzt. Ja, genau. Warum? Was hast du denn da drin? Meine. Die, Ja, dauert's meine ja noch Kissen. länger. Meine Kissen und dann die weiße Kissen. Kleine. Ne, dauert es noch länger. Und auch diese, das habe ich immer. Ja, ich habe das ja von vornherein gesagt. Das muss Oh, man der- morgens machen. Und die Decke auch. Da Sie fehlt weiß eine nicht. andere Decke, sondern drüber. Ah ja, hast du noch ein vielleicht für heute, noch für heute Abend? Ja, sicher. Was? Eine Eine Alternative. Decke. Wir haben Eine eine Decke Decke hier, da. für heute Abend. Der hat auch selber Decken. Hier kannst du den Tisch einfach langziehen. Oder hier, heute Abend. Wobei, guck mal. Hier, Ja, das wirst du machen müssen. nur für heute Abend, alternativ. Genau. Only for tonight. Ja, da hast du es gleich im Kreuz. Weg. Vorsicht, der bricht gleich unten durch. Mein Gott. So. Die Steckdose brauchst du nicht, nein? Was? Da muss ein Kläppchen drauf. So, du musst hier. Nee, ich muss auch waschen. Hast du Vakuum bitte? Es hat mir von vornherein nicht gefallen, dass du da so dicht an einem Schreibtisch schläfst. Ja. So, kailangan na po labhan tong ating mga dapat labahan. Okay, over. Mein Gott. Okay. Neu. Oh. Was denn? Ja. Hallo. Ja, natürlich. Da ist einmal frei. Ich kann mal, dann ist das auch noch morgen schicken. Und? Genau. Lass es dir, wenn das Bett weggeschoben ist. Da ist was kaputt gegangen. Das was? Das, Wo ist der Vakuum? Over. dann ist das der Stecker. Der ist noch nicht ganz drin. Da fehlt noch fast Ja, der. nein, das mal. Ja, oder dann lass uns so stehen, das ist gar nicht schlecht. Dann kann er noch eingreifen. So, das Tischchen da hin. Okay. Was ist das denn? Ja, das ist mein Gast. Oder ein Oliver sein Gast. Das kann man sehen, wie man will. Warte, Weg. ist aber schwer. Schwer ist relativ. Das war's.
Sofa drüber, das passt nicht. Oder müsst das Bett mehr ranmachen. Ja, wahrscheinlich muss das Bett noch weiter rüberschieben. Tulungan na po kami. Ayan, oh. Hello. Hindi kasi ako masyado makaano kasi masakit yung dito. Kapag mabigat, magbukaka yung wound. Hast du noch einen Dreifachstecker hier oder was? Du hast die alle weggeschmissen. Was hier zuerst und dann hier. Das passt. Alles gut. Wunderbar. 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 Ja, ich gehe auf Toilette. Uwe. Und hier, Uwe. Ja. Leser. Ja, das ist natürlich jetzt Waffenbilder. Scheiße. Ja. Es wird heute nichts mehr. Der schläft heute Nacht. Aber helfen Sie mir bitte das nochmal jetzt. Das ist viel größer als das Bett selbst. Ja, aber bitte helfen mir. Help me. So for tonight, kasi po linisan yung puti, yung cover. So ito lang po muna natin alternative yung nilagay ito sa babaw. Only for tonight lang kasi yung isa, labhan man siya. So, Ja, und wenn du das versaust dann, mit deinem Blut, ito ist nicht mehr. wir haben da noch Spannbettlaken, hätte man auch nehmen. Ja, egal. Nimm das. Darf ich? Okay. Und dann hier, diese. Ja, hier rüber. Was ist das bitte? Was bist du denn so unselbstständig plötzlich? Für Du diese. darfst dich da nicht bewegen. Am besten legst du dich sofort ins Bett und gut ist. Du bist dahin einfach durch. Uwe, da muss noch ein bisschen hier. Guck mal. Hier, guck mal. Also. Es ist doch nur für eine Nacht. Ja, aber muss da. Dann fällt sie unten raus. Und das ist auch besser. Ist okay, aber hier, aber das ist Vielleicht muss es so rum. Es ist das ist die breite Seite. Ja. Und dann? Welches ist die längere? Längere ist, warte, ist das gleiche? Das gleiche Länge. Achso, das ist Quadrat. Nimm das mal in die Hand. Da. So, das Quadrat. Nee. Ah. Was macht ihr, Dumms? Oder geht da? Ist nicht einfach, wenn du einen Sohn hast, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag, ich meine, dass man in Notfällen mal zur Verfügung steht, das ist doch klar. Aber den ganzen Tag, das ist heftig. Ist noch das hier, alles gut. Danke. Dankeschön. Thank you for your help. So guys, pinadikit na po talaga namin dun sa ano, yan, sa my wall. Para hindi na ako ma-disgrasya. So. Ang mangyayari po ngayon, yan muna ang ating sheet, bed sheet. Kasi yung puti po talaga, yung parang amulton ay kailangan siyang labhanin. Bukas naman siya. So ngayon, i-prepare ko lang siya para makatulog ko tonight. Kasi kapag wala yan, super ano, di ba, yung kotson lang diretso yung kotson, yung mattress ay ano yun siya, mainit. So, ang gagawin natin na ito. Nakuha tayo ng bagong bed, blanket. So, di ba, wala na dun sa wall. Ayan, dito na yung maliit, guys, oh. Yung maliit.
Diyan natin siya ilagay. And, ibalik din natin dito ang ating Bible. Itong books natin. Dito natin siya ilagay. At saka yung si Alexa. Ilagay si Alexa dito para may pa-music tayo. Hindi mawala ang ating yan, picture ng aking parents. Tsaka si Ollie. Yan. Diyan natin ilagay para picture tayo dito na maliit. At ibalik din natin dito ang lamp. Dito natin ilagay. Lagay ko kasi siya ng konting space dito kasi dito ko ilagay yung phone natin tuwing matutulog tayo tsaka ang alarm. So, kailangan baliktad na kasi. Dito na kasi ang ano. Nasanay kasi ako na ang lamp ay nandun sa kabilang ibayo. Dapat ganito. Ganito pala siya kasi yung pang turn on, turn off ito. Yung sa kanan, andun kasi sa ano natin, switch. Ayan. Doon siya sa, okay na to. Bites. Okay na yan, diba? Tapos yung mga, ang switch natin ay dyan. So, kailangan natin ng extension para marami natin masaksak. Ito may extension natin, diba? So, per dami mong charger. Ma-charger yan sa ating cellphone, kay Alexa, diba? Cellphone, sa iPad. Ito naman ay charger for laptop. Ito naman ay sa ano natin. Sa Christmas lights. So, ito naman yung sa lamp. So, tapusin ko lang dito kagaya kasi linisan ko pa to dito. Magtapos na ako dito. And magpa-music pa ako. Kagaya nasira po itong ano namin. Our lamp is kaput. It's broken. So now we need to change. So, pumili kami ng bagong light. It's not a normal lamp. It's very special. Yun ang bagong ano, yung bulb ba? Kasi palitan yung bulb lang kasi yun nasira. Siguro kasi matagal na din po iyon. So, bumili na kami ng bagong bulb. Dito kami sa ano ka, guys. Ayan. So ano namin, ang aming Christmas tree hindi pa namin nakuha kasi walang ganang magligpit. Kasi I don't know why. Ja, das war wie früher. You need to adjust. Okay. So, jetzt machen wir das sauber. Guys, ito yung nasira. Tingnan nyo, nag-black na talaga siya, no? Black na, no? Punder ba? Napunder. Kaya kung nakita nyo po, black siya. Kaya pinalitan siya ng bago. Ito na po yun. Ito, itatapon na namin to. Hi guys! Ngayon po, punta tayo sa Interbrook kasi po, titingnan po nila ang ating wound. Kasi laki talaga guys. Ni ano kasi nila yun, mess. Ano siya, 3 cm. So, di ba 3 cm, ang laki nung kung ganito na, okay na, sakit kasi ganito talaga siya, So, while kapag magbuhat ako ng mabigat, parang bubukaka siya, parang pag mabigat. So, yun ang sabi na kasi ng aking doktor na dapat hindi ako mag-move masyado. Like, hindi ako okay lang mag-move. Like, kasi kailangan lang i-move masyado. Pero hindi talaga yung magbuhat ng mabigat. Kasi nga po, magbubukaka siya. So, pag magbubukaka siya, mahirapan mag-heal. Oo. Mag-reopen ulit ang kailangan i-close. Mag-reopen siya. So, i-drive tayo ni Dad over. Dad over will drive for us. Going to Interbrook. Kasi po, titignan ulit ang aking sugat at
i-change yung ano. Uy, naging ano naman ako dito. I-change ang ating yung nakalagay dyan na plaster. So, iyan. Uy, take care ha. Take care dyan ba? Kaya kukunin niya mo yung sakyan. Kagis, may snow pa dito kagis, diba? So, kaninang umaga ka guys, 3 gamot ang aki ininom, tapos mamayang noon, 1. Mamayang gabi, 2. So, ano lahat, diba? 5 everyday ka guys. 5 tablet na. Ang lalaki-laki pa ng mga tabletas. Ginoo ko. Ano na pinapainom sa akin ba para talaga maging okay tayo. Hi again. Where do you want to go? I want to go to Paris. Okay. 2,500 euros, please. Okay. Maybe I will take a look with my flight. It costs 200. So, punta kami na Interbrook. Damit ihr gut ankommt, jetzt das Neueste aus unserem Sana hindi magtagal ang aming pagstay doon kasi dami na pang mga pasyente doon. Sana kunti lang, tapos uwian na. Mabilis lang ba? Kasi i-change lang naman ang plaster, tapos usapin din namin ang doktor na si Oliver Haas. Yung Oliver ang aming doktor. Doktor din niya to. So, kausapin namin kung anong gagawin ba dito. And balitaan namin po kayo mamaya guys kung ano sasabihin ng doktor, kung kailangan ba ng operation, kailangan ba tahiin, kailangan ba ng skin transplant. Yan kasi mga Muglish kahit na sinasabi sa akin mga option ba na yun ang mangyayari kung hindi siya mag-heal ng sarili niya. Kagis, tinan niyo po yung tao dito oh. Ano sila oh. Pinuto nila yung ano kahoy. Nagputo sila ng kahoy kasi po super laki na mabangga siya sa daanan. Guys, katapos na po namin dong check ang ng aking kamay. So ngayon pauwi na kami ng bahay at saka meron pa kami bibilhin sa drugstore at dadalhin namin dito sa Monday kasi i-control ulit. So change na po ang aking plaster. Tapos alam niyo po guys, ako sabi pa ng doktor ba, yung una kasing tuming sa akin doktor na babae, sabi niya, oh, it's not good, it's not look nice. Sabi niya, baka dapat mong pumunta sa hospital diyan kasi clinic kasi at di ba galing kami sa hospital doon sa Bad Ballivor. Sabi ko, ha, bakit kami babalik sa hospital eh? Sabi ng hospital doon, dito daw kami pupunta, sila na magko-control at sila na mag-check mag-ano sa akin. So tumawag siya yung chef na das ba Oliver Haas ne? Ja, das war der Chef. Yeah, das war der chef si Oliver Haas yung pumunta doon kanina. Sabi, oo. Tapos tinatanong ako ba kung may lagnat ba ako. Sabi ko, wala man akong lagnat. At saka, kung ito, masakit siya pero mas makate kaysa sakit. Ang kate yung mas naramdaman ko kaysa sakit niya. So, ayun. Sabi niya, baka daw Uwe, du hast gefragt, sie hat gesagt, nee, du hast gefragt, was können wir machen? What we're going to do with my wound? Are we going to have a skin transplant or what? And she said, no, we need to wait, no? Something like this. Yeah. Mag-grow lang daw siya ng kusa at saka datak sa du bist noch jung und du bist noch gesund. Deswegen das if you are my age, you need the transplantation. Yeah. Skin, no? Skin transplant. Yes. Right. Sabi niya kasi bata ka pa naman at saka healthy, so yung skin mo ay mag-grow lang siya ng kusa kasi bata ka pa, pero kapag matanda ka na, need mo talaga ng skin transplant. Kasi nga matanda na, hindi na masyadong mag-grow yung skin mo. Mahina na mag-heal. So yun ang sabi niya. Sabi niya, and then she told me that don't move, don't tragen oder so. Hindi daw ako mag-alsa ng mabigat para mas mabilis ang mag-heal.
You can work moderately. Yeah, I can work moderately, Not but heavy. not heavy. Yeah, that's the correct. And then she told me, don't scratch or don't scrub. Don't put your finger there and open it again. No, that she told us, no? Pumunta si Dad Ubi doon kagas para mag-explain din. Kasi palagi na tinatanong, ano nangyari dito? So kaya pauwi na kami ng bahay. Ayan. Pauwi na kami ng bahay at saka pupunta pa kami ng drugstore sa Badla Aspe kasi may bibilhin kami, pinabili sa amin nung ano doon kasi dadalhin namin sa Monday for my next control. Tingnan niyo po ang ano to, ang ganda ng view, no? Kaya dito na kami sa bahay. Pumunta ako kanina sa drugstore, diba? Tapos may candy man doon, kumuha lang ako. Kasi every store, every ano dito, mga di-chef, merong mga libreng candy, ano, ay kinuha ako ito. Pati sa amin, meron na kaming libre dyan sa reception. So, kumuha ako dalawa, binigay ko sa kanya. Ito ay maganda to kagas kapag na-nervous ka kasi mag-i-exam. Kainin mo lang ito, mawala yung nervous mo. Pero, mabutlog ka sa exam. Thank you, Dad Uwe, for driving me. Yes, you're my son. You're my son. You're my son. You're my soul. Guys, andito na po kami sa bahay. So, ngayon, magluluto po ako ng aking lunch. Kasi yung mga parents ko, hindi naman sila kumakain ng lunch. So, kailangan kong kumain ngayon kasi take po ako ng aking gamot. Kasi yung gamot ko kasi ay breakfast, lunch, at saka dinner. Lunch kasi, inumin ko yung gamot ko, yung sa lunch, ay after meal. So, kailangan kumain para makainom ako ng gamot. Tsaka dinner naman is after meal. Sa breakfast naman, ay meron akong iniinom na before breakfast at saka after breakfast. So, diba? So, kailangan ko magluto ngayon. Medyo masakit siya dito guys. Baka pag magdiin ako, like, idiin ko talaga, like, ano ko ng strong connection. Mag-move ako ba na yung parang heavy, at saka mag-alsa ako ng heavy, sumasakit siya na parang siyang, alam mo yung sakit na parang sakit na masakit at saka at the same time makate. Alam mo yun? Lutuin ko po ay, bumili kasi kami sa market na yung parang hakse ba? Yung sa atin naman, parang siyang crispy pata. So, meron pa siyang naiwan na crispy pata yung sa akin. Mga parents ko naman, yung binili like chicken, sa akin naman ay crispy pata. So, ito yun siya naiwan ko. So, ang ginawa ko ay, kinakat-kat ko siya into small pieces. Kasi po, lagyan ko po siya ng kunting gulay. Meron ko ditong pak choy. Para igisa lang siya ba? May pak choy ako sa dito. At lagyan ko siya ng paprika. At the same time, wait. Mabigat. So, ilagay ko muna, igisa ko muna ang ating sibuyas at saka bawang. Para lang talaga, gusto ko kasi para maluto lang siya at magisa-gisa ka guys ba. Okay. Madalian lang po ito na pagluto. Madalian na pagkain po ang ating gagawin. So dito, kailangan mo self-service. Gusto mo kumain, magluto ka. Ayaw ko naman paano pa sa mga parents ko na sila magluto kasi busy din po sila. So ayaw ko na magpa-disturbo sa kanila. Sabi ko, kaya ko pa naman. So ako na lang gagawa. Kaya na guys, pagdating ko galing sa clinic, nilakad ko si Andy pero alam mo yung maglakad kami ni Andy? Yung kamay ko dito, ito yung may sugat, diba? So, ito ang ginagamit ko pag maglakad kami na, at saka itong kamay ko, palagi ang ganitong position. Diba, sa pa-jacket ko, may bulsa man dito na side. So, nilalagay ko dyan daan. Ganito ako maglakad, oh. Ganito. Na. Kasi normally, diba, na kung maglakad kami na, Andy, palitan to, ito, or ito. Kung hindi ko siya i-move kasi sabi ng doktor, kapag maano lang yan. For example, dito ko, maglakad kami na Andy, tapos ito yung hinawakan ko, tapos magtakbo agad sa Andy, mag-ganos, mabinat, ping! Di ba? Mag-open wound na naman. Imbes mag-close na siya, mag-reopen na naman yung wound. So, ano nangyari? Yung healing is very, very slow. Sabi ng doktor, please, please.
Tinanong ako ni Dad Ubi ba, Oliver, alam naman ng mga kapatid mo kung ano nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi nila alam. Pero nalaman nila kasi nag-my day po ako na about sa aking ano. Sabi niya, sabi ni Dad Ubi, Oliver, huwag mo sabihin sa ate mo ha na dala ka sa hospital at saka nag-reoff na may sugat. Okay lang kasi ang sugat kagas kapag konti lang kasi mas mabilis lang, okay lang. Sa akin kasi malaki, kaya pati mga parents ko nag-alala. Dad Ubi umiyak. Oliver, bakit di mo sinabi sa akin na ganyan na pala nangyari? Bakit kami sinabi? Kung may problema ka, lahat kung anong mga problema namin, iiwan namin at kung may ginagawa kami, iiwan namin yan para sa'yo, para mabuti ka at yung, sabi niya, yung health mo, sabi niya, umiyak lang siya kabis, so para ako, parang nakusin siya, malaki. So sabi niya, Dad Ubi, huwag mo sabihin sa ate mo na nagkaganyan ka. Sabi ko, why? Kasi kapag malaman niya ng ate mo, baka mag-atakin siya kasi mag-alala yan agad-agad sa'yo, baka atakin siya sakit. Siya, ha? Sabi niya, hindi naman siya pupunta dito sa Germany kung anong mangyari sa akin. Oo nga, hindi siya pupunta dito pero atakin siya doon. So, anong mangyari? Dagdag problema. Huwag mo na lang sabihin. Pero, alam na ng ate ko. Kasi po, nakita ni Ginely, hindi Ginely ba? Si Ginely, di ba? Doon siya nakatira sa bahay. So, nalaman niya doon. So, alam na ng mga kapatid ko guys, kung ano nangyari ko sa akin ngayon. Ang palagi tumatawag sa akin, kinukulit ako na tinatawagan ng palagi si Kuya Rosito, yung eldest brother namin kasi super nag-alala siya. Oo. Nung na-receive niya yung news about ang nangyari sa akin, tawa agad siya guys, pero hindi ko nasagot. Hindi mo na ako nag-video call, baka mamaya na siguro para malaman talaga nila ang aking condition dito, para hindi na sila mag-alala pa na mag-alala kasi parang grabe yung alala nila sa akin ngayon. Sa lahat ng kapatid ko, siya lang tumawag agad-agad. Yung ibang kapatid, nag-chat sila na, get well soon, ganun, cross siya, grabe. Kaya huwag kayo magalit o magselos kung bakit siya binibigyan o tinutulungan ko. Hindi ko naman kailangan ng financially sa mga kapatid ko. Gusto ko lang ng karamay, yung may so sa kanya ko yung nakita. Sa ate ko, kaya yung iba, is doon. Lagyan ko lang siya ng paper. Tsaka, konting tubig pala. Kasi kanina, tinignan to ng doktor, yung babae muna. Ay, una, tinanggal muna tong ko. Bago to nilagay nila. So, tinanggal nung nurse, yung nurse. After yung tinanggal, sabi niya, uy, anong nangyari dito? Laki-laki! So, disinfect niya agad. So, disinfect. So, open mo na siya. Tinawagan niya yung doktor na babae. Sabi ng doktor. Pati yung doktor hindi niya alam anong gagawin sa akin tagay. Sabi niya, uy, anong nangyari? Bakit nagaganyan? Sabi niya, kailangan pumunta ng hospital. Ang hospital ang gagawa niyan sa'yo. Kailangan mo na operahan or transplant. So, ang nasa isip ko, uwi naman ng mga tao nito, uwi naman ng mga doktor nito. Pero yun palang totoo kami. Sa atin kasi, ini-easy lang natin yan, diba? Easy to remember, to bring the past. Yung ini-easy lang natin siya ba, na hindi natin siya take it seriously sa atin. Kung sa ako ha, hindi ko lang sa inyo. Sa kanila, seryoso na pala talaga guys, na ano bang, kasi health is wealth, diba? So, iniisip ko, ang arte, uwi naman ito guys, kung nilawin, kung ano naman talaga sa akin, gusto na talaga, ano bang, parang akong nag 50-50 sa buhay ko. So, yun naman talaga pala dapat, no, na alala sila or ano ba. So, yung doktor na babae, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, tumawag siya nung chef talaga, yung chef niya, may-ari talaga nung ng clinic na yun. Siya yung parang chef sa lahat-lahat. So, alam niya anong gagawin dapat. So, mga 10 minutes, si Dad Ubi kasi wala dun sa naghintay sa labas, sa sakyan niya. So, tinawagan ko si Dad Ubi, narinig ko sa babae ba, na kailangan daw akong dalhin sa hospital kasi hindi niya alam kung anong gagawin. So, sabi niya, okay, don't worry. Sabi Dad Ubi, don't worry, puntahan kita dyan ngayon sa kasi ako na mag-explain sa kanila. So, mabuti na lang, dumating si Dad Ubi before yung doktor. So, pagdating ni Dad Ubi, after 1 minute, dumating talaga yung doktor. Sabi ko, salamat, nauna pa si Dad Ubi. So, nag-ausap sila ng doktor.
So, na-explain that, uwi, nagaling kami sa hospital 2 times. So, ito ang, 2 beses kami pumunta ng hospital. So, sabi ng hospital, dito na daw kami mag-ano, kasi kayo daw gagawa ni Ann. Ang sarap. Hindi ko rin siya nilagyan ng asin kasi yung karne ay, ano yun, parat. Alat na po yun. So, okay na to. Tingnan niya. Sabi niya, may fever ka ba? So, wala. Masakit ba? So, medyo masakit na siya. At saka, mas more ang Makati kaysa sa masakit. Sabi niya, okay. That's normal. Sabi niya dito, yung nag-open wound, di ba? Sabi ng doktor, sige, lagyan natin siya ng ano, parang yung narinig ko, fiber na, fiber na yung plaster. Di ba maraming mga plaster kung ano nailagay mo dyan, mga bandage, band-aid, ganun. Sa akin naman parang fiber. Yung narinig ko, fiber na para tutubo yung skin. Mag-grow ang skin para may bagong skin na mag-cover niyaan. Like, i-heal siya. Sabi ng doktor, please lang ha, huwag mo siyang i-open. Hayaan mo na kami na mag-open niya at magpapalit ng yung bandage, plaster. At please, kung Makati, huwag mong katihin. Kasi katihin mo niyan, baka darating ka talaga at baka dun ka babag sa hospital at saka operahan yan at saka hindi siya tahayin. Kasi ano man siya, kung ano gagawin niya, transplant. Sabi niya, bata ka pa naman at saka healthy ka naman, maghihilang siya ng kusa kasi yung skin mo ay tumutubo pa naman. Kaysa kung matanda ka na or masakitin ka or matanda ka, mas mahirapan yan i-heal. Ngayon ka guys, while nagtoke ko sa inyo, ang kate. Grabe ang kate ngayon dito. Alam mo kapag Makati siya, guys, ginaganon ko na siya. Like, para may ano lang ako. Yung hindi talaga yung sugat talaga, yun yung Makati talaga. Pero hindi yung, kapag anuhin ko siya, hindi ko siya ginagalaw yung sugat. Ginaganon ko siya dito sa gilid. Ginaganon ko lang siya para mawawala. Ngayon, while talking to you, super kate. Grabe. So, balik na naman ako sa Monday kasi titingnan nila kung ano pa talaga ang gagawin na talaga ng doktor ko. Parang na-depress ako. Na-depress ka pala kapag may sakit ka, nagdadala ka. Parang, iwan ko ba?